Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malaking pagbagsak ng presyo ni Picoin na umabot po ng halos 90%. Maraming Pi Network users ang galit at dismayado sa bagong announcement ng Picore team tungkol po sa token lockup at mga delay sa KYC migration. Hindi lang ito simpleng pagbagal sa development, kundi isa po itong seryosong issue na nakaapekto sa buong community. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung bakit po galit ang mga Pi Network users sa bagong lockup feature. Nito pong August 2 ay in-announce ng Pi Network na pwede pong i-lock ng mga users ang kanilang mga Pi token para makakuha ng mining boost na hanggang 200%. Ayon po sa team, ay pwedeng gawin ito ng parehong pre-migration at saka post-migration users. Pero ang naging problema ay hindi ito basta-basta tinanggap ng community. Maraming mga users ang nagtanong, paano kami maglalak ng tokens kung hindi pa nga kami makapag-migrate? Yan, ang ilan ay nagsabing higit isang taon na silang verified pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila mailipat ang kanilang Pi papunta sa mainnet. Ang lock-up feature ay irreversible, kaya kung nalock mo na ang iyong tokens ay hindi mo na ito mababawi. Ngayon ay ano po ang problema naman sa KYC at saka migration mainnet? Isa pong malaking reklamo ngayon ay ang matagal na proseso ng KYC o Know Your Customer Verification. Marami po ang nagsabing natapos na nila ang kanilang KYC verification, ilang buwan o taon na ang nakalipas pero nananatiling pending ang kanilang token migration. Marami pong Pi tokens ang nakatenga lamang at hindi po magalaw. Wala rin malinaw na update mula sa Picore team kung kailan matatapos ang migration process. Ang iba pang users ay nagsabing tila wala namang saysay ang lockup option kung hindi naman po nila makokontrol ang kanilang sariling tokens. Ibig sabihin ay kahit mag-commit sila sa 200% mining boost, kung wala naman silang access sa token ay para saan pa? Ngayon ay alamin naman po natin ang estado ng Pi ecosystem sa ngayon. Hindi lamang migration ang problema. Marami pang bahagi ng Pi network ecosystem ang hindi pa rin po operational. Halimbawa, ang Pi domains at saka Pi App Studio ay naipakita po nitong mga nakaraan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito lubusang na ilalabas. May mga users naman na nagsabing parang napag-iwanan ang development ng Pi ecosystem. Ang mga serbisyo na inaasahan nilang magagamit para sa kanilang Pi ay puro demo. Yan, puro demo pa lamang. Kaya naman marami ang nagdududa kung ligtas ba talagang i-lock ang kanilang token sa isang ecosystem na hindi pa kumpleto. Gaano naman po kalaki ang naging epekto sa presyo ni Picoin? Kasabay po ng backlash ay ang biglang pagbagsak ng presyo ni Picoin. Nitong Sabado ay bumagsak ito ng 11% sa isang araw. Mula po sa presyong halos 0.60 nung huling bahagi ng June ay bumagsak si Picoin hanggang 0.31 nitong August 2. Ibig sabihin ay halos 48% ang ibinagsak nito sa loob ng isang buwan. Pero kung titignan po natin ang mas malawak na larawan, simula pa noong February ay halos 90% na po ang ibinagsak ng presyo. Isa ito sa pinakamabigat na pagkalugi sa mga top crypto projects ngayong taon. Ngayon ay ano naman ang papel ng token unlock sa pagbagsak ng presyo? Ngayong August ay inaasahan po na maglalabas ng 160 million Pi tokens or may ma-unlock po na 160 million na Pi tokens. Ito po ang pinakamalaking monthly token unlock sa kasaysayan ng Pi network. Ayon po sa ilang analyst, ito ang magpapalala. Yan, or ito yung
mas lalong magdudulot ayan, sa pagbaba ng presyo ni Picoin dahil tataas po ang supply ng tokens sa market. Dagdag pa rito ay ang pinakababa na raw na mining rate na ipinakilala rin ngayong linggo. Ayan, at bahagi ito ng emission model ng Pi Network para mabawasan po ang bagong lumalabas na token. Pero para po sa maraming mga users, parang hindi po sapat ang adjustment na ito para hadlangan ang pag-crash or pagbagsak ng presyo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mga technical indicators tungkol sa galaw ng presyo ni Picoin. Ayon po sa trading view chart, si Picoin po ay patuloy sa kanyang downtrend pattern. Ang presyo po ay consistent na bumababa at hindi po siya makalampas sa 50 period exponential moving average or EMA na nasa presyong 0.4077. Ibig sabihin ay nasa ilalim pa rin po siya ng technical resistance. Malinaw rin po sa volume data na mas maraming nagbebenta kaysa sa bumibili. Ay umabot po sa 7.92 million tokens ang trading volume nitong unang linggo ng August na nagpapakita po ng malakas na sell-off. Ayan. Pagdating naman po dito sa kanyang MACD, ayan ang kanyang MACD indicator. Ayan po. Ayan, or moving average convergence divergence, ay makikita po na negatibo pa rin ang momentum ni Picoin. Ang kanyang MACD line ay nasa negative 0.0187 habang ang signal line naman ay nasa negative 0.0173. Dahil mas mababa po ang MACD line, ibig sabihin ay mas malakas pa rin ang selling pressure. Ang histogram naman ay nananatiling nasa negative territory na negative 0.0014. Bagamat kaunti po ang pag-improve, yan ay nakita rin ang ilang bearish crossover noong July na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po nagpapakita ng bullish reversal itong si Picoin. Ngayon ay may pag-asa pa bang makabawi ang presyo ni Picoin base po sa SMI chart? Yan, sa SMI chart or Stochastic Momentum Index ay may kaunti pong sinyales ng recovery pero nananatili pa rin ito sa ilalim ng zero. Ang value po ay nasa negative 14.95 habang ang signal line ay nasa negative 21.08. Noong huling linggo ng July ay bumagsak po ito sa halos negative 80 kasabay ng malaking pagbaba ng presyo. Simula po ng August ay nakitaan po ng konting pagtaas ang momentum pero hindi pa ito sapat para sabihing nagbabalik na ang kumpiyansa ng market or market confidence. Patuloy pa rin pong nangingibabaw ang pag-aalinlangan. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts, ang isyong ito ay isang malaking paalala. Kahit gaano po kasikat ang isang project ay hindi po ito garantiya na magiging matagumpay agad. Ang transparency, maayos na roadmap at active communication mula sa Picore team ay talagang napakalaga. Marami po sa atin na ang umasa kay Picoin bilang long-term investment pero ngayon ay nag-aalangan kung kailan pa ito magiging ganap na kapakipakinabang. Kaya kung ikaw po ay kasali kay Pi Network, mainam po na suriin mong mabuti ang galaw ng project. Huwag pong magpadala agad sa hype at tingnan ang mga development updates kung natutupad ba nila ang kanilang mga pangako. At bilang panghuli, sa totoo lang ay nakakalungkot po ang nangyayari kay Picoin ngayon. Sa dami ng mga taong naghintay at nagtaya ng oras, effort at saka tiwala sa project ay parang hindi na ibigay ng Picore team ang sapat na direksyon at transparency. Pero hindi pa po huli ang lahat. May chance pa rin makabawi ang project kung maglalaan po sila ng oras para ayusin ang kanilang KYC system, migration process at mga ecosystem tools. Hanggat hindi pa po bukas ang buong mainnet
at walang tunay na paggamit ang token, mahirap pa rin tawagin itong ganap na crypto na may economic value. Kaya mag-ingat, mag-research at wag pong basta magtiwala sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.